Before anything else, mukhang feeling ko bardago lang to or what. Basahin ko lang yung sabi ni Brad Elios. Apologies, Brox. Can't talk now. Story of Moses and Pharaoh. Battle of ego versus spiritual awakening. The transition from negatively egoistic mind, Pharaoh, to spiritual enlightenment, which is Moses, is spirit over body, mind over matter. Must not be taken literally. Parting of sea, left brain. Negative ego-driven logic of man, right brain. Emotion of love of man. Agape, love over negative ego. Thank you, Brad Lost, Elios, for your insight. Okay, game. Welcome, Brad Joey and Brad Adolfo. Oh, fight na. Ting, ting, ting! From the blue corner. Andito ko si Brad Joey. Brad Joey. Good morning na. Morning, ano kasi unsatisfied, nagulat ako kasi mabait si unsatisfied eh. Tapos parang nagagalit kanina. Yung maganda yung paniwanag ni Rodolfo kanina, no? Medyo, sabi niya hindi ganun kakikid ang utos ko ang sabi ang isip ng Diyos. Kaya lang, pag sinabi ni Brad Rodolfo kay Broccoli, parang hindi maganda. No? Pag sinabi ni Brad Rodolfo, sa mga talagang masasamang tao, hindi ganun kakitid ang utak ng Diyos, applicable. Pero maganda yung punto niya. No? Saludo ko doon. Yes, gusto ko sagutin yung hindi ko masyado napakinggan yung sinabi ni Unsatisfied kanina na bakit hindi nagpababa ang anghel. Parang ang dating parang ang Diyos parang unfair. No? Kasi kung ang Diyos makapangyarihan naman, dapat nagpababa na siya ng anghel para maniwala yung mga tao. Parang ganun pagkakaintindi ko, hindi ko alam kung ganun. What? Ito na power. Oo, ganun. Ito sagot ko unsatisfied eh. Kasi ang Diyos hindi mamimilit. Pag ginawa niya kasi yon, ang tao mapipilitan sumampalataya sa takot. No? Susunod sa kanya sa lahat ng utos niya sa takot. Ibig sabihin, maghihintay palagi ng utos ng Diyos sa pamamagitan ng ganung milagro. No? Kasi walang paraan ng Diyos para turuan ng tao kundi sa pamamagitan nung paliwanag mo kung ganun ang gagawin niya. Kasi eventually ang tao sa ganung paraan, ano kaya utos ng Diyos? Sa ganun, sa ganun. Lagi sila mag-iintay, ano ba utos ng Diyos? Ano utos ng Diyos? Lalabas ang tao matatakot sa Diyos. No? Hindi matututo ng pagsunod batay doon sa tama, batay doon sa justice, batay doon sa katwiran, batay doon sa pagmamahal mo, sa awa mo. Kaya ang gusto ng Diyos, ang tao dapat sumunod batay doon sa pagmamahal mo, sa kapwa mo, sa katwiran mo, sa lahat ng good attributes niya para makilala mo siya. No? Kaya ang Diyos kasi lalabas, pagbawa ang tao, may gagawing masama. Pagkatapos, titigilan niya, hindi na matututo ng katwiran yung tao. Lagi na lang mag-iisip, ano ba, baka magalit ang Diyos yung puso niya, sisidlan yon. Pag hindi na siya natuto ng puro takot na lang, hindi na siya matututuno ng ng katwiran. At the same time, ganito kasi, para kasi lalabas, unfair Bakit binabayaan ng Diyos magkahirap-hirap, unti-unti, sabi ni Broccoli. Ganito kasi, ang Diyos, pag gumawa, intentional na niya, kung ikaw masama ka, mabuti, nakikita ng Diyos yun no? Yung masama, pag gumawa ang Diyos, ayaw mo talaga magbago, talagang titigas pa puso mo. Kasi dun sa paggawa ng Diyos, may possibility pa na magising ka no? Na unti-unti na magising ka sa mga gawa niya. Kasi ganito, no?
yung salita ng propeta na si Moises, kailangan magtibay. Kailangan sumunod doon sa propeta eh. Kailangan yon, pag sinabi ni Moises, kinakailangan mangyari para maniwala ang tao kay Moises. Ngayon, kung ang tao kung ang Diyos magpababa ng apoy para hindi na mahirapan yung mga tao, Ehipsyo, anak din niya yun. Tapos yung mga hayop hindi mamamatay, no? Hindi na kailangan ni si Moises para pakinggan ng tao. Ngayon, kaya kailangan yung sinasabi ni Moises para pakinggan ng tao, papangyarihin. Para makita ng Diyos, ipakita ng Diyos yung kapangyarihan niya na kay Moises. No? Para sumunod sa mga utos na ibibigay niya kay Moises. No? Ngayon, it's either maniniwala ka sa propeta ng Diyos o hindi. Ganun yan eh. Binibigyan ka ng Diyos ng free will. Saan mo gusto, maniwala kay Moises o huwag ka maniwala. Ang problema ito. Pagka naniwala ka na, hindi ka naniwala doon sa propeta kay Moises, lahat ng reason para magtibay yung paniniwala mo mangyayari. Ngayon, kung maniniwala ka naman doon sa propeta, lahat ng reason para pagpatibayin ng Diyos na totoo si Moises, papakita sa iyo. Kaya it's a matter of choice. Kaya kung makikita mo, laging may dalawa eh. Maski nagsasalita si Kristo, hindi siya nagsasalita ng hiwaga sa mga yung hiwaga pinapaliwanag niya sa mga apostol. Pero yung hiwaga, pinababayaan niya ma-confuse yung tao, yung mga saserdote. Pag nagsalita siya, pinababayaan niya, bahala kayo sa makitulo ninyo. No? Kasi, Pwede mo sumingit. Sige. Ito po kasi nasabi nyo kanina, yung unang premise nyo is, ginawa ng Diyos kasi yung para wag daw matakot. Dahil nga ang sinabi ko is bababa siya, so hindi yung ginawa ng Diyos para hindi matakot. Pero ito pong plagues, hindi po ba pananakot? Tama ba, Brox? Pananakot yun. Pananakot yun eh. Di ba tama ba, Brox? Tama yan. Ganito kasi, satisfied. Susundan ko muna yung paliwanag mo. Kung ginawa ng Diyos, yung paliwanag mo, yung gusto mo mangyari, lahat matatakot na eh. Wala nang pag natakot ang tao, ano pa ang paraan ng Diyos para tuluan yung tao? Wala na. Kasi, kung natakot na yung tao, ang mangyayari doon, paano tuturuan ng Diyos ng katwiran yung tao? Kung di may magsasalita para sa kanya. Hindi na kailangan si Moises. Ang mangyayari noon, para wag gumawa yung tao ng kasalanan, matatakot siya. Matatakot yung mga tao. Kasi ito, baka pag gumawa ako ng kasalanan, bababa ang Diyos. Nakakatakot yun. Nakakatakot talaga ang Diyos eh. No? O anghel man lang, magpakita, matatakot ka eh. O, hindi gumawa. Kung ganun palagi gagawin ng Diyos para wag gumawa ng masama ang tao, matatakot. Ngayon, ang ginawa naman ng Diyos na nakaraan, nakakatakot na rin eh, parang hindi balanse, no? Pero ito muna sagutin ko. Gusto kasi ng Diyos mapigil ang tao sa kasalanan sa pamamagitan ng katwiran na ituturo niya kay Moises. No? Ngayon, eventually talaga, pag ang tao ayaw sumunod sa Diyos, darating ang takot sa kanya. Kaya lang, step by step, process by process, yun ang sinasabi ni Rodolfo, ni Enoch kanina, process. No, yun ang sagot ko, unsatisfied. Pero balikan ko pa yung mga bakit ganoon? Kasi para ipakita ng Diyos lahat ng bagay na sa kapangyarihan niya. No? No, sinabi ni Moises,
yung mga ginawa ni Moises, ipinakita ng Diyos, may authority siya sa lahat ng bagay para sumunod ang tao kay Moises. Ibig sabihin, dapat ang lahat ng bagay mag-a-align doon sa gusto ng Diyos. Sa buhay natin ngayon, no, dapat ang lahat ng bagay naka-align para mangyari ang kalooban ng Diyos. Ganon din yung kay Moises. Ganon din yung kay Kristo. Nung ang Panginoong Kristo ay papatayin, dapat lahat ng bagay, yung papatay sa kanya, yung asno, si Pedro, yung uusig sa kanya, dapat yun naka-align perfectly para mangyari. Ganun, para ipakita ng Diyos lahat ng bagay na paggagalaw niya para ang tao matuto ng katwiran. No? Kaya nakakatakot yung propeta ng Diyos, no, na si Moises, kasi pag nagsalita yon, dapat maniwala ka. Ngayon, pag hindi ka naman maniniwala, papatagasin ng Diyos yung puso mo sa pamamagitan ng mga pangyayari na ginagawa ni Moises. Kasi para patunayan ng Diyos, kasi pag yung sinabi ni Moises hindi ka naniniwala, papangyarihin ng Diyos. Ikaw naman, mataas ang pride mo, talagang titagasan ang puso mo, lalabanan mo na labanan si Moises. Papangyarihin ng Diyos yung sinasabi ni Moises. Tatataas mo isip mo, papangyarihin na naman, maglalaban kayo, hindi ka papatalo kasi mataas nga ang pride, paraon. Papangyarihin ng Diyos yun. Habang ginagawa yung process na yun, nakasapung play, yung mga Israel naman, unti-unting naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Yung mga ayaw naman ng Diyos, unti-unting tumitigas ang puso para labanan si Moises. Tapos sila. Ganun yun. Thank you. Lalabas maniniwala sila out of fear. Sinerch ko lang yung mga passages na may fear, threats, just for them to believe or obey. Napakadami. Ayan, bukod sa... Tama po ba? Sabi mo kanina, lalabas, maniniwala sila out of fear at ayaw ng Diyos. Pero meron ganito yan level by level yung fear Merong fear na petrifying na, yung hindi ka na makakilos. No? Pag ang tao nakakita ng anghel, tapos may apoy, ito gusto ng Diyos, baka hindi na makakilos, hindi na makaporma, hindi na makapag-isip. Pero may fear na ka lang kumbaga sa anxiety na ano ba ang pwedeng mangyari pag hindi ko gawin to. Ganun yung fear na kaya nakita mo yung sabi doon sa fear. This is the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Meron ko pang yung state of being mo bilang tao, you can still have the right to think between good and evil. Pero pag yung anghel nagpakita na, nag-apoy na para makita ko itong wala ka na very petrifying, you will be stunned, you will be shocked, hindi ka na makakilos. Wala ka ng sense of right and good. Mahirapan ka na. Pero Brad Joey. Papa-off nga po. Yung pagkamatay ng mga unang pangatay, death. Sobrang fear na yun meron pa bang tataas sa fear nun? Death? Namatayan ka? Firstborn. Sobra na yun. Tama yun. Medyo mabigat yun. Ngayon, ganun talaga Kasi yun ang nakikita ng Diyos na mabuti para sa lahat ng tao No? Kasi, ito si Paraon, ayaw magbago. Lalabanan niya bago nangyari yun. Nagsalita muna si Moises Nagsalita muna siya ito yan. Gustong patunayan ng Diyos, kahit walang kakwet-akwet ang tao si Moises, nagsalita muna ng mga katwiran. Kumbaga sa may pag-uusap muna yan Halimbawa, sasabihin, wala ka namang karapatan sa mga taong ito, dapat maging makatwiran ka. May mga ganun salita yan Ibig sabihin, ito si Paraon, walang katwiran. Kasi kung may katwiran siya, dapat papakinggan niya si Moises kasi may kalayaan din naman yung mga tao Ang pinairal ni Paraon, yung kapangyarihan niya, ayaw niya mawala sa kapangyarihan.
no, yung puso ng masama na yon, talagang hindi ka napipigilan ng Diyos, pababayaan ka na mag-isip ng masama, no? Habang nag-iisip ko ng masama, gagawa naman ng Diyos kasi may kalagyan ka nga eh. Para patunayan niya si Moses, propeta niya. Ngayon, pag ginawa naman ng Diyos yung mga pangyayari na sinabi ni Moses, lalong titigas ang puso ng paraon. Kasalanan mo yan. Kasi nagsalita na ng katwiran si Moses, ayaw mo pa, ba't tigas puso mo? Dapat, kasi lalabas, mapapahiya si Moses eh. No, pag hindi nangyari mga sinabi ni Moses eh. Kahit anong bigat niyan, kinakailangan mangyari. Hindi dapat mapahiya yung propeta ng Diyos eh. Ngayon, kahit masakit yan, tapos siya. Tapos yung masasama. Ganun yan eh. Sounds No? like yung Sige, Diyos bro. ang may ego. Ayaw niya mapahiya Hindi. propeta niya. mapahiya yung propeta niya. Ay, syempre, kasi pag napahiya yung propeta niya, ano yan, tingnan mo hindi ego ng Diyos yun eh. Kasi nag-commit siya kay Moises. Parang ganito, Broccoli, no? Sinabi ko sa'yo, nag-commit ako sa'yo. Broccoli, sasamahan kita kahit anong mangyari. Si Moises, wala namang kaalam-alam. Ayaw naman maging propeta ni Moises eh. Ako si Moises, Panginoon, paano yun? Ayaw ko naman maging propeta. Sabi mo, sasamahan mo ko. Ito sinabi ko sa mga salita ko. Sabi mo, ito sabihin ko sa Ehipto. Pagkatapos hindi mo papatunayan sinabi ko totoo. Lalabas traitor yung Diyos. Talagang kinakailangan patunayan niya si Moses, propeta niya. Hindi para sa sarili niya, para yung tao matuto ng katwiran. Kasi yung mga Israel noon, tingnan mo yung Israel noon kasi parang bakit pinahirapan pa ng Diyos ng 300 years? Ganun yan eh, no? Mga tanong, kung may Diyos siya, ba't pinahirapan niya? Ba't pinabayaan niya maalipin? Dapat fair, dapat justice. No, ganun yan eh. Kasi, kaya pinabayaan ng Diyos na mahirapan yung mga, tawag dito, yung mga Israel. Kailangan. Ngayon, kung mag-iisip ang tao, bakit kailangan? Doon pa lang lalabas ang unawa. Pero kung lalabanan na ng tao, masama ang Diyos, dahil pinabayaan niya maalipin kung mahal niya Israelita, yung katwiran niya na masama ang Diyos, mag-i-stick na siya ron. Pero, bibigyan ko kayo, mahaba kasi, pero ganito kasi, kailangan turuan ng Diyos ang tao na na mahirapan para matuto, hindi maging abusado. Tingnan mo yung yung Israel. Nahirapan na ilan daan taon nang naalipin. Based sa narratives ng Biblia, ilan daan taon na naalipin na. Tapos nag-rebelde pa sa Diyos. Kasi kaya ginawa ng Diyos yun para pinabayaan sila maalipin, para ma-appreciate ng tao being free. Hindi ka alipin. Lalo mo mamahalin yung katwiran ng Diyos kasi kaya ka naging free para mahalin yung katwiran eh. No? Kung walang pagkaalipin, hindi ka na matututo. Naalipin ka na mahabang panahon. Ang Diyos umaasa na matututo ka, na ma-appreciate mo na hindi ka na nahihirapan. Hindi mo na-appreciate, ang rebelde ka pa rin. Ang tao kasi, ang tendency palagi, gusto masarap, walang hirap. Kaya ang kasaysayan ng creation ng tao hanggang sa mga anghel, ibinigay lahat ng Diyos eh. Pati si Adan, lahat ibinigay lahat eh. Lahat gumawa ng masama. Pati yung yung question bakit si Noe pinatay pati mga bata? Kailangan patayin lahat yun eh. No, pati bata patayin. Si Noe lang matitira. Kasi ganito yan eh, no. Lalabas kasi hindi pag-ibig ang Diyos eh. No? Yun na lalabas. Ilang sisi ng mga ng mga may duda eh. Hindi ko masisisi yung mga nagduda kasi naapi, nagreliyon, matagal na nagreliyon, naapi, walang katwiran, walang righteousness, walang justice. No? Tingnan mo ng panahon ng kailangan patayin na lahat ng tao. Ganito kasi nangyari niyan eh. Yung yung mga anghel, si Semyasa, anghel yung faithful agents. Ito batay sa narrative ni Book of Enoch. Ang nangyari kasi diyan, yung mga anghel nag-asawa ng mga tao. No? Nung nag-asawa ng mga tao, nagkaroon ng
crossbreeding. Ang nangyari, yung mga naging breed na yon, naging mga giant, kinakain na yung lahat ng mga pagkain ng mga tao. No, tapos kung ano na nangyari, tinuruan na gumawa ng armas, magpatayan. Ngayon, yung lahi na yon, ang natitirang mabuti na lang, yung lahi ni tawag dito, na lahi ni Noe. Kung hindi papatayin ng Diyos lahat yung mga tao na yon, ang mangyayari, makokontaminate pati yung mga anak ni Noe. Kaya kung isipin nung hindi uunawa sa Diyos, masama ang Diyos, pati bata pinatay. Walang justice, hindi naman kasalanan ng mga bata. No? Pero kung uunawa naman yung maka-Diyos, makatwiran. Kasi, tingnan mo, kung hindi pinatay ng Diyos si Noe, yung mga tao ni Noe, yung mga tao sa paligid ni Noe, walang sanlibutan ngayon. Kasi makukontaminate na yung si Noe. Yung mga tao na lalabas kay Noe, hindi na mangyayari. No? Kaya kung mag-iisip ang tao, dalawang bagay palagi . Kung ang tao mag-iisip, walang hustisya ang Diyos, magdududa. Lahat ng katwiran na walang hustisya ang Diyos, mag-pop up sa isip. Ngayon, kung mag-iisip naman ng tao, makatwiran Diyos, pag-ibigan Diyos, lahat ng katwiran na pag-ibigan Diyos, ipapakita niya sa'yo. Laging dalawa yun. Ang tao na ngayon mamili. Ang naiinis ako, ito ganito Naiinis kasi ako, maraming mga tao na talaga namang mabubuting tao, naniwalang mga Diyos, naniwalang may mga Diyos. Naiinis ako dahil sa mga nakita, sa mga pangyayari, nagduda na sa Diyos. Doon ako gigil na gigil. Mabuti pa sa akin yung yung tao na talagang ayaw maniwala sa Diyos, bahala ka sa buhay mo, punyeta ka. Wala akong pakialam sa'yo, talagang masama ka . Pero yung tao talagang mabuti talaga, manghihinayang ka . Mabuti to . Mabuti to mga taong ito. Napakarami niya, lalo sa mga Exeter. Napakataling mabuti dyan . O hindi ako naniniwala ng masamang tao yung mga yan . Tapos dahil sa mga nakitang kababuyan, sa mga injustice, naapektuhan na talaga na wag na maniwala. Ang inclination nila, wag na maniwala sa Diyos. Napakahalaga ng isang tao sa Diyos. Siyan satisfied, mawawala, ulitin ko, hindi na pwedeng gumawa ang Diyos ng kamukha niyan satisfied. Mawawala na. Hindi na pwedeng gumawa . Yung paano tumawa si unsatisfied, paano magdaramdam, paano makabangon pagka napahiya, paano makabangon pag nasaktan. Yung karakter na yun kay unsatisfied. Meron ng divine plan para kay unsatisfied na dapat niya maabot . Yung plano ng Diyos, bago pa maging tao si unsatisfied, andun na yun . Aabutin na lang niya unsatisfied . Kaya lang, pag kasi unsatisfied, nagduda, tuloy-tuloy yan ang duda, hindi na niya maabot yung gantimpala niya sa Diyos. Yun ang nagiging po. Doon ako gigil, yung kapatid na naapi, pagkatapos ayaw na maniwala sa Diyos. Yun ang sagot ko. Joey. I don't suppose you hear yourself. I don't suppose you hear yourself. Pakimute nga po, feedback. Sabi mo, yung mga ayaw maniwala sa Diyos, may duda, punyeta ka, talagang masama ka. Talagang makatwiran lang na patay ng mga bata. Do you even hear yourself? Ganito yan. Ganito kasi, makatwiran yan, doon, kasi pag hindi papatayin yung bata doon sa panahon ni Noe, makatwiran kasi, bakit dapat mapatay? Kasi magiging giant na yun, anak na mga anghel yun, Brooks. Yung niya, naunawa kita dyan ang puso mo mabuti Dapat ang bata hindi mamatay, dapat makatwiran. Makatwiran ang puso mo, ang bata hindi dapat mapatay, dapat alagaan ng ina. Tama yan, makatwiran ka din Yung mga bata na lumalaki sa panahon ni Noe, anak na ng crossbreeding yon ng mga anghel at ng mga tao. Ibig sabihin, yung puso ng mga tao na yon papunta na sa kasamaan. Hindi na pwedeng paglagyan ng sisidlan para bumuti. Nag-crossbreed na
No, yun ang sagot ko. Pero naunawaan ko yung puso mo. Kaya kahit medyo galit ka sa akin, naunawaan ko. Kasi, makatwiran yung puso mo. Dapat hindi mapatay. Dapat naman talaga hindi mapatay. Pero sa sitwasyon na yun, dapat na. Kaya nga yung mga babae na nagpapalaglag ng bata, galit na galit ang Diyos dun eh. No? Kaya nasa ano yan eh, nasa book ng Revelation, kung paano ni Peter, kung paano pinagpapahalagahan ng Diyos yung mga bata eh. Pero yung nasagot ko dun sa ano. Pero maganda yung sagot mo, medyo no? Do you even hear yourself? Kasi hindi na expected mo sa akin eh. Pero yun ang sagot ko. Pero meron pang isa, Brooks, ano ba yung isa? Yung hindi pa niniwala sa Yung Diyos. hindi pa niniwala sa Diyos. Ganito yan. Sila nga nag-iisip eh. Ganito. Nag-iisip eh. Tama yun. Ganito yan eh. Yung yung sinabi ko na ayaw mo talaga maniwala ka sa Diyos, maaaring mali. Kasi, Brooks, ako tatanggap ako pag mali ako, no? Pag sinabi mo yun sa akin, pagkating ko mali ako, bibigyan kita ng katuwiran eh. Ganito yan eh. Maaaring medyo matigas ang salita ko, pero hindi sa lahat ng hindi naniniwala sa Diyos. Ibig ko sabihin, pinapatungkol ko yun doon kay Paraon. Ganon. Hindi doon sa tao talaga na mabubuting tao, may katwiran, pagkatapos may mga nangyari lang. Hindi, wala. Ang puso ng tao, walang karapatan na humatol eh. Para bang kaya galit na galit ako sa mga MCGI, hahatulan yung mga Exeter. Kahit atheist pa yan, no? Atheist, ayaw maniwala sa Diyos. Napakalaking konsuelo na biglang magbabalik loob. Na pag sa YouTube, makita mo, napakaraming atheist na babalik sa loob sa Diyos, mga satanista pa. Natutuwa, nakakatuwa. No? Yung salita ko, tama ka, kinall out mo ko, medyo hindi maganda pagka-deliver. Kasi kaya mo ko kinall out, kung ang Diyos justice, kung hindi lang naniniwala sa Kanya, ganun ako magsalita. Kaya sinabi mo, do you even hear yourself? Tama yan, makatwiran yan. Patatalo mo, Brooks. Ako, pag mali ako sa hindi ko na-deliver na maganda, bibigyan ko ng katwiran yung tao eh. Hindi pwede sabihin na, bakit ito, tutugyan kita, hindi ganon. Tama, mabuti yung sinabi mo. Kaya mo sinasabi yan kasi naghahanap pa ng hustisya para doon sa mga atheista. No, tama yon, no? Pero ang sagot ko lang doon, yung pinapatungkol ko lang doon, yung kay Paraon. Yung talagang nagbigay na ng lahat ng katwiran, tapos ayaw pa din maniwala. Sige, Bro Joey. Thank you. Sige, Bro Joey. Thank you. As a non-believer, I would never justify killing. Hindi ko makita, hindi ko maano yung sagot mo, Brooks, yung sabi mo. Okay As na, a non-believer. Okay na, Bro Joey. Sige. Closing na po. Mute. Mute. Temo na, baka nagalit ka sa akin, Brooks ha, hindi ako galit sa iyo ha. Kaibigan ko tuloy sa iyo. Kaya nga, tingnan mo magsasalita pa ako sa iyo. Kasi kung hindi kaibigan turing ko sa iyo, hindi, ibig sabihin, hindi na ako magpapaliwanag pa, no? Hindi na. Ayaw ko masira ang yung ayaw ko yung masira yung yung trato mo sa akin, trato ko sa iyo. Dahil kaibigan turing ko sa inyo. Ganun, Brooks, no? It's okay. Yung ideal lang. I don't like the idea. Papaliwanag ko pa. Sana kung maintindihan mo lang, kung ano lang. Pero okay na rin yun. No? Pero basta wag tayo mag-away. Basta ikaw, kaibigan ko kayo. No? Kahit magduda kayo sa Diyos, okay lang yun. Basta kaibigan trato ko sa inyo. No? Hindi ko sasabihin na masama kayo. hindi. Na bahala na kasi ang magsasabing masama yung paghuhukom na no? Kung ba ganito Brooks o satisfied lahat kayo, no? Kahit hindi kayo maniwala sa akin, hindi ko wala kong karapatan sabihin masama kayo kasi wala nakakita ng puso ninyo. Yun na yung dadaan sa paghuhukom. No. Kaya ako nagpapaliwanag kasi
nga ayaw ko magalit kayo sa akin. Ayaw ko magalit ka sa akin, Brooks. Kasi ganito, may mga bagay, halimbawa, may mga pabor kang nagawa sa akin. Yung pagsampa-sampa ko sa Broccoli TV, yung pagpaparaya mo, siyempre dapat ma-appreciate ko yun. No, kaya nagpapaliwanag ako. Ganun lang. Sige po, Joey. Ayos na tayo, Brooks, ha? Joey. Ha? Ganun. Sige po, Joey. Ayan. Thank you. Okay Sige na. po, Joey. Okay na, Brooks. Thank you. Ingat. Unsatisfied. Ingat kayo. Rodolfo, bye-bye. Thank you po. Thank you po. Sige po. Sige po. Guys, don't justify killing. Ever. Okay? Be kind and nice. Sige, yun lang. Good night.